Inaatake ngayon ang Moscow ng pinakamalaking pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa kasaysayan. Muling lumapit ang digmaan sa sentro ng kapangyarihan ni Vladimir Putin. Mga biglaang sirena, tumigil na paliparan, at mga video ng depensa ng Russia na umaatake sa impapawid. Inyugnay ang pag-atake sa Ukraine at naging international na balita bilang isa sa pinakamalaking drone attack sa Moscow mula simula ng pananakop ng Russia. Naganap ang pag-atake kasabay ng pag-anunsyo ng United Kingdom ng malaking tulong sa Ukraine. 150,000 na mga drone bago matapos ang taon, bukod pa sa mahigit 350 na mga missile ng depensa sa impapawid at mga radar. Sinisikap ng Kremlin na ipakitang kontrolado nila ang sitwasyon, pero nakita sa kabisera ang mga drone na lumampas sa harang at debris na bumagsak sa mga sibilyang lugar. Muling nasunog ang refinery sa loob ng ilang araw kaya't naghahanap ng impormasyon ang mga residente sa lokal na chat. Dahil inuuna ng state television ang diplomasya, klima at kadakilaan ng Russia, dito naapektuhan ang narrative ng lakas ni Putin. Nanhako ang Rusya na poprotektahan ng Moscow gamit ang patong-patong na depensa at sistemang pansir sa paligid ng kabisera. Lumambas sa mga kumalat na larawan ang mga pagkukulang, mga sumablay na misil at tila hindi kinaya ng panangga ng Kremlin ang pag-atake. Ano ang tinamaan ng Ukraine sa pusod ng logistika ng Russia? Bakit sinusubukan ni Putin na itago ang laki ng kahihiyan? Paano tinamaan ng Moscow kahit may depensang panghimpapawid? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang pag-atake ay tumama sa Kapotnya Oil Refinery sa timog silangan ng Moscow, isang pasilidad na konektado sa Gazprom Neft. Nangyari ang aksyon sa madaling araw at nagpatuloy hanggang umaga kung saan umabot ang mga Ukrainian drone sa metropolitan area ng Moscow at nagdulot ng sunog sa pasilidad. Ayon sa Russia, daan-daang drone ang kanilang napabagsak sa iba't ibang reyon. Ngunit ang pangangailangang apulahin ng sunog, ihinto ang flight at magpaliwanag ng pinsala sa kabisera ay nagpapakitang hindi napigilan ng depensa ng Russia ang pampulitikang epekto ng operasyon. Na ang Kiev ay tumatarget talaga sa mga target na may kaugnayan sa gasolina, lohistika at infrastrukturang pang-enerhiya, sinusubukang putulin ng kita, pahirapan ng supply at ipakita na hindi pwedeng umatake ang Russia sa mga lungsod ng Ukraine araw-araw habang iniisip na mananatiling ligtas ang sarili nilang kabisera. Ipinakita sa social media ang mga tensyonadong sandali sa langit ng Moscow. Sa ilang mga kuha, may mga drone na dumaan sa mga komersyal na lugar, nagpaulan ng putok ang mga sistema ng depensa at may mga bagay na bumagsak matapos ang mga pagharang. Sa ibang bahagi, nakuna ng mga residente ang usok mula sa refinerya. Kapansin-pansin ang eksena dahil madalas ilarawan ng propaganda ng Rusya na ligtas ang Moscow mula sa digmaan. Mulit na yon, lumitaw mismo ang digmaan sa kalangitan ng kabisera. Sa harap ng mga gusali, kalsada at mga kapitbahayan na dati ay di maabot ng mga Ukrainian, naging sentro ng kahihiyan ang depensang panghimpapawid ng Rusya. May patong-patong na proteksyon, mga nakakalat na kagamitan at matagal nang ipinagmamalaking sistema ang Moscow laban sa panlabas na banta. Gayunpaman, ipinakita ng pag-atake ang mga pagkukulang, may ulat at video ng mga misil na sumablay sa pagtama sa mga drone, mga pagsabog sa langit at debris na bumagsak. Matapos ang ilang tangkang pagharang na-expose ang sistemang pansir ng Rusya na simbolo ng makabagong depensa at naging tampulan ng pangungutya sa social media. Ayon sa propaganda, para raw itong pader. Ipinakita ng mga larawan ng kabiserang mahina ang depensa na may epekto lampas sa refinerya. Sinuspinde ng mga autoridad sa transportasyon at abyasyon ang mga biyahe sa mga paliparan sa Moscow dahil sa banta sa impapawid. Nakaapekto ito sa normal na operasyon ng kabisera at pinapakitang hindi lang sa industrial na lugar nangyari ang pag-attack. Kahit kumalat sa social media ang mga video ng refinerya at depensang pangimpapawid, mas pinili ng opisyal na balita na ipakitang imahe ng normal na sitwasyon. Habang abala si Putin sa mga politikal na gawain, puro usapan tungkol sa kaayusan ng mundo at mga kaugnay na paksa. Nainis ang mga tao dahil ito ay halimbawang propaganda ng Kremlin. Kapag mahirap ang realidad, nililihis ng telebisyon ang usapan. Sa 2026, hindi na sapat na wag ibalita sa telebisyon ang sunog. Ang residente ay nagvi-video, nagpo-post, nagkokomento at ginagawang ebidensya ang pananahimik ng opisyal. Si Putin ay nasa Kazan noong mga oras na yon, tinatanggap ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations. Ang opisyal na imahe ay liday na kontrolado, nakangiti sa internasyonal na pagpupulong at binabanggit ang pandaigdigang impluensya.
Kasabay nito, humaharap ang Moscow sa drone, usok at naka-alertong paliparan. Ang agwat sa pagitan ng imahe ng kapangyarihan at ng tunay na nangyayari sa kabisera ang dahilan kung bakit mabigat ang insidenteng ito sa politika. Nais ni Putin ipakita ang katatagan, ngunit natalos ng Ukraine ang kahinaan. Chinrato ni Volodymyr Zelensky ang pag-atake bilang tugon sa agresyon ng Russia at pinatibay ang paninindigan ng Ukraine laban sa pambobomba sa kanilang mga lungsod. Sinabi niyang dapat maranasan ng Moscow ang mga epekto ng digmaang pinasimulan ng Kremlin. Nangasar din ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, Andriy Sybiha, sa mga Russian nang sabihin kay Putin dapat itanong kung ano ang nangyayari. Dahil Rusya ang nagsimula ng digmaan, hindi sila maaring umasa ng kapayapaan sa sarili nilang tahanan habang nagdudulot ng pangkawasak sa iba. Naganap ang pag-atake ng ianunsyo ng United Kingdom ang malaking tulong para sa Ukraine. 150,000 drone hanggang sa katapusan ng taon, bukod pa sa mahigit 350 na missile ng air defense at mga radar. Ang anunsyo ay ginawa ng Ministro ng Depensa ng Britanya, Dan Jarvis, sa isang pagpupulo ng Ukraine Defense Contact Group sa Brussels. Ang package ay lampas sa 752 milyong libra halaga na malapit sa $176 na milyong dolyar at ito ay popundohan sa pamamagitan ng pautang na konektado sa mga nakapirming ari-arya ng Russia. Sa praktika ayon sa Londres, si Putin ang magbabayad ng bahagi ng gastos sa digmaang siyang nagsimula. Tinatalakay ng package mula Britanya kung bakit ramdam ng Moscow ang tumitinding pressure. Hindi lang tapang sa harapan ng inaasahan ng Ukraine, pinalalawak nila ito. Tumatanggap ng suporta mula sa labas at pinagkakabit ang mga drone, radar at depensa sa himpapawid sa isang digmaan na lalong nagiging technological. Gusto ng United Kingdom na palakasin ng Ukraine laban sa mga atake ng Russia at mapanatili ang kanilang kakayahan tumugon. Para kay Putin, ang problema ay bawat bagong tulong ay nagpapahaba ng kakayahan ng Kyiv na lumaban at binabawasan ang pag-asa ng Russia na manalo sa pamamagitan ng pagod. Ipinakita ng papupulong sa Brussels na ang Ukraine ay sentro pa rin ng agenda militar ng kanluran. Ang contact group ay binubuo ng maraming bansa at tinatalakay kung ano ang kailangan ng Kiev para mapanatili ang teritoryo, protektahan ang mga lungsod at panatilihin ang presyon sa estrukturang Ruso. Hindi nag-iisa ang paketeng Britaniko. Ito ay dinadagdagan ng mga bagong parusa, suporta sa enerhiya at pag-uusap tungkol sa mga sistema ng depensa laban sa mga ballistic missile. Habang pilit pinapaniwala ni Putin ang mundo na nananalo ang Russia dahil sa pagod. Patuloy na naglalagay ng kagamitan, pera at produksyon sa mesa ang mga kaalyado ng Ukraine. Bawat matagumpay na pag-atake ay pumipilit sa Russia na gumastos pa para sa depensa, ilipat ang mga yaman para protektahan ang mga lungsod, magpaliwanag ng mga pagkukulang sa loob at pamahalaan ang pagkapagod ng populasyon. Ginagamit ng Ukraine ang murang teknolohiya para lumikha ng mas mataas na gastusing pampulitika at ekonomiya. Sa kabilang banda, sinusubukan ng Moscow na tumugon. Sinasabi na babagsak nilang karamihan sa mga drone. Pero hindi nito nabubura ang epekto ng nangyari. Ang isang kabisera na nagsuspinde ng paliparan, nagdeklara ng emerhensya, humarap sa sulog sa refinerya at nakakita ng video ng pumalyang depensang panghimpapawid ay naranasan na ang epekto. Maaring mag-anunsyo ang Rusya ng marami na intercept, ngunit may mas mahalagang punto dito. Masyadong nakalapit ang mga drone, tinamaan ang mahahalagang target at inilantad ang agwat sa pagitan ng sinasabing ganap na proteksyon at ng realidad ng makabagong digmaan. Apektado rin ng insidenteng ito ang moral ng mga tao sa loob ng bansa. Ang mga Russia na dati nanonood lang ng digmaan sa TV na sinasala ng mga tagapagbalitang tapat sa Kremlin, ngayon nakikita na ang mga video ng mga drone sa langit na kanilang kabisera kuha ng ibang residente. Kung ang Moscow ay ganun kaprotektado, paano muling natamaan ang refinery? Kung ganun ka-epektibo ang depensa, bakit maraming video ang napapakita ng mga pagkukulang? Kung kontrolado ni Putin ang lahat, bakit kailangan gawing normal sa kabiserang usok at air raid alert? Ang British package na 150,000 drones ay dumarating mismo sa ganitong sitwasyon bilang pampulitikang gasolina para sa estratehiya ng Ukraine na idiin si Putin imbes na basta maghintay lang ng mga bagong pag-atake. May kapangyarihang militar pa rin ng Rusya, mabibigat na armas at kakayahang magdulot ng matinding pagkawasak sa Ukraine. Pero ang pag-atake laban sa Moscow ay sumisira sa imahe ng pagiging hindi matinag na binuo ni Putin.
Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga komento sa dulo para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.